Kinabukasan ay maagang dumating si Ralph sa bahay naming para sunduin ako. Nagpaalam siya sa mga magulang ko na uuwi rin kami sa hapon bago maggabi. Nangako rin si Ralph sa aking mga magulang na walang mangyayaring masama sa akin, at iuuwi siya nito ng ligtas. Dahil doon ay naging panatag ang loob ng aking mga magulang. Maging ako ay nawala ng bahagya ang kaba sa aking dibdib. Wala kasi akong alam kung saan kami mamamasyal ni Ralph. Pero nagtiwala naman ang mga magulang ko, na walang mangyayaring masama sa akin, kaya sapat na iyon, para pagkatiwalaan ko rin ito na magiging maayos ang pamamasyal namin ng araw na iyon. Habang nasa biyahe kami, ay nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Alam ko pa naman ang lugar na tinatahak namin, kaya panatag pa ang aking kalooban. Nasa ganoon akong pag-iisip nang marinig ko ang mahinang boses ni Ralph. "Gutom ka na? May sandwiches akong baon dyan sa likod ng kotse, pakikuha mo na lang." "Okay lang po ako sir," agap kong sagot. Totoo namang hindi pa ako nagugutom, at pinakain muna ako nila nanay bago umalis. Pagkasagot ko ay nakita kong nagsalubong naman ang kilay nito. May masama ba akong nasabi? Bakit galit na naman ang lalaking ito? "How many times do I have to tell you precious? No need to call me sir. Magkaedad lang naman tayo hindi ba? And hindi mo naman ako amo para tawaging sir, right?" Katwiran nito sa kanya. Iyon ba ang dahilan kung bakit nagagalit naman ito sa kanya? Hindi kasi siya sanay na tawagin lang niya ito sa pangalan lang. Sana ay ganoon lang kadaling gawin ang gusto nitong mangyari. "Sorry, I want to hear that you call me by my name, precious, just my name." Nilingon niya ako muli, habang patuloy sa pagmamaneho. Kinabahan naman ako. Bakit ba kasi gusto pa nitong sa pangalan ko lang ito tawagin? Mas formal pa nga ang tawag niyang sir dito. Ralph mahina niyang bigkas sa pangalan nito, pero sapat para marinig nito ang sinabi niya. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pag-aliwalas, at pagngiti nito matapos niyang banggitin ang pangalan nito. That would be enough. Nakangiti pa rin itong sagot sa kanya, na hindi siya nililingon. Tinitigan ko lang siya ng saglit, at pilit kong inarok ang mga kinikilos nito. Dahil doon ay nakarating sila sa isang malawak na bukirin, na hindi niya namamalayan. Bago ka makapasok sa malawak na kabukiran, ay may isang maliit na gate ang nagsisilbing harang nito. Kinailangan pang bumaba ni Ralph sa kotse, para buksan ang naturang gate. Pagkapasok muli ni Ralph sa loob ng kotse, ay sunod nitong ipinasok ang sasakyan nito sa loob ng isang malawak na kabukiran. Pagkababa nito ay saglit itong nagpaalam na isasara lang nito muli ang gate, na binuksan kanina. Habang sinasara naman nito ang gate, ay nagkaroon ako ng oras, para sipatin ang lugar na kinaroroonan namin. Kung tutuusin ay hindi nakakaiba para sa akin ang ganoong tanawin. Dahil laki naman ako sa probinsya, at puro kabukiranan ang nakikita ko sa lugar namin. Ang kaibahan lang sa lugar na pinagdalhan sa akin ni Ralph, ay mas maganda ang view, at pati ang mga landscape sa gilid ng kabahayan. Nagawa sa isang modernized na kubo, ay talagang maganda. Up and down pa ang kubo na nakasentro sa malawak na kabukiran. Sa taas nito ay may maliit na balcony na gawa rin sa kawayan. Nakaharap ito sa minsan magandang view ng kabukiran na sa tingin ko, ay pagmamay-ari nito. Parang nakaka-relax kapag nandoon ka mismo sa parte ng bahay na iyon, naisip niya bigla. Malinis at maganda ang pagkakagawa ng rest house na iyon, na halos gawa lahat sa kawayan at ibang uri ng mga kahoy. Nang maisara ni Ralph ang gate, ay nakita kong binuksan nito ang likod ng kotse nito, at may kinuha itong isang basket na puno ng mga pagkain. Sunod naman nitong binuksan ang pinto sa gawi niya. "Let's go," yaya nito sa kanya. Binuksan nito ang pinto ng rest house, gamit ang isang susi na kinuha nito mula sa bulsa ng pantalon nitong suot. Pagkabukas ng pinto ay ako muna ang pinona nito, saka ito pumasok sa loob. Agad ko naman iginala ang mga mata ko, pagkatapak pa lang ng mga paa ko sa loob ng rest house nito. At katulad kanina, namangha naman ako. Sobrang ganda sa loob nito, at hindi mo akalain na sa mga kagamitan at itsura nito, ay isa lamang itong simpleng kubo. May isang maliit na flat-screen TV, sofa sa sala nito. At nakita niyang pumasok si Ralph sa isang maliit na pinto, at doon dinala ang basket. Sa math na dala nito.
Sinundan niya ito at doon naman niya nakita ang cute na kusina nito. May isang maliit na lababo, isang dining table may 2 upuan, isang maliit ng refrigerator sa loob ng kusina nito. Maging lutuan ay nakita rin niyang nasa isang sulok nito. Napansin niya na binuksan ni Ralph ang basket pagkapatong sa mesa nito, kaya lumapit siya dito para sana tulungan ito. Ako na lang dito, punta ka na lang sa taas sa balcony. Ihanda ko lang ang merienda natin. Nakangiti nitong sabi sa kanya. At hindi na nga ako nakatanggi pa, at ituro nito ang cute na hagdan papunta sa taas na sinasabi nito. Dahan-dahan akong umakyat sa taas, para puntahan ang balcony na nakita ko kanina. Pero bago pa ako makarating doon, ay may 2 pinto na magkatapat ang nadatnan ko sa taas. Ipinihit ko ang doorknob ng isang pinto at bumukas naman ito. At doon bumungad sa akin ang isang napaka-relaxing at hindi matatawarang ganda ng lugar na iyon. Sa loob ng kwartong iyon, ay may isang medium-size na kama na mayroong kulay lilac na bedsheet ang punda nito. May isang maliit na side table din katabi ng kama, at isang malaking painting na nakasabit sa gitna mismo ng silid na iyon. Habang tinitingnan ko ang kabuuan nito, ay doon ko napansin ang isang pinto. Nadaan para makarating ako sa balcony na sinasabi ni Ralph. Binuksan ko ang pintong iyon, na gawa sa aluminum at naramdaman ko agad ang pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat. Hindi na kailangan ng aircon o electric fan sa silid na iyon, dahil sapat na ang malakas, at sariwang hangin na pumapasok sa malaking pinto nito. Pagtapak ko sa mismong balcony, ay napahawak pa ako sa makapal na kahoy.na nagsisilbing harang ng balcony na iyon. At saka ako saglit na napapikit, at dinama ang katahimikan, at kagandahan ng lugar na iyon. Nasa ganoong akong senaryo nang biglang may magsalita sa likod ko, at kulang na lang ay mapapitlag ako sa gulat. Did you enjoy the view? Biglang tanong ni Ralph na hindi niya namalayan na nakaakyat na pala. Nilingon ko siya at nakita kong may dala itong isang tray na puno ng pagkain. Inilapag nito ang tray sa isang maliit na table sa balcony, katabi ng isang single chair na gawa sa rattan. Hindi agad ako nakasagot, at parang hindi pa naproseso sa utak ko ang itinanong nito sa kanya, hanggang sa magsalita ito muli. Let's eat. Pagkakain natin ay ipapasyal kita sa bukid. Marami ng mga hinog na prutas sa taniman ko, ikukuha kita para may pasalubong ka kila Tatay Elias. Sunod nitong sabi sa akin, sunod nitong iniabot sa akin ang isang platito na may lamang lasagna. Si Ralph na ang tumayo, at ako na ang pinaupo nito sa single chair sa balcony. Kahit na nakatayo ito, ay cool na cool pa rin ang itsura nito para sa akin. Suot ang paboritong cotton long sleeve na hapit sa katawan nito at fitted jeans, ay talagang masasabi kong isa itong hunk hasyendero. Nakita siguro nito na tahimik lang ako, at hindi ko gustong magsalita, kaya ito na lang ang nagtiyagang kumausap sa akin, hanggang sa napilit na rin ako nitong magkwento. Nagpupunta ako sa lugar na ito, kapag gusto kong mapag-isa. Mag-relax at the same time ay malayo sa maingay na bayan. Sagot nito sa akin ang tanungin ko, kung bakit may ganoong uri ng bahay ito sa kabukirang iyon. Ang ibig mong sabihin ay pagmamayari mo na ang mga lupang nakapaligid dito. Hindi ko na napigil ang itanong, at talagang namangha ako sa ganda ng lugar na iyon. Medyo nasasanay na rin akong huwag itong tawagin sir, kahit papaano. Yes, nabili ko ang lugar na ito sa magulang ng isa kong kaibigan. They migrated in US kaya binenta nila sa akin ang mahigpit 15 hectares na lupa na nakapalibot sa bahay na ito. Sagot ni Ralph sa akin at napatulala na lang sa akin. 15 hektarya, samantalang kami ay 2 hektarya lang ang sinasaka ng aming mga magulang. At isama pa ang 500 square meters na tinayuan ng bahay namin. Nanliit ako lalo sa katayuan namin sa buhay, lalo na at sobrang yaman ng taong kaharap niya. Isa iyong katotohanan na parang ang sakit tanggapin, kung pwede lang nalunukan ko na lang ang lahat ng hiya na mayroon ako ng mga oras na iyon, ay ginawa ko na para lang hindi ko maramdaman ang ganoong pakiramdam, kapag kasama ko si Ralph. Napayuko na lang ako saglit, at dinama ang malamig na hangin sa paligid. Si Ralph naman ay nanatiling nakatitig sa akin, at nawalan na lang ito ng kibo, nang maramdaman nito na bigla akong natahimik. Nang matapos kong kainin ang lasagna na binigay ni Ralph sa akin,
ay sunod naman nitong inabot ang isang pineapple juice. Salamat. Pagkatapos nating kumain, ay ipapasyal kita sa baba, marami kang makikitang mga prutas at gulay doon. Nakangiti si Ralph nang sabihin iyon sa akin. Napatango na lang din ako bilang sagot sa sinabi nito. Hindi pa rin ako komportable na kasama ko siya, kahit na wala naman akong nakikita, o napapansin na kakaiba sa kilos nito. Parang normal nga lang kami na nagkikita araw-araw, kung kausapin at tingnan niya ako. Samantalang ako naman, ay hindi ko mapigil ang kabahan sa tuwing makikita nitong nakakatitig ako sa kanya. Ilalagay ko na sana ang baso ng juice sa tray, kahit na may kalahati pa itong laman dahil busog na ako, nang aksidente kong matabig ang platito na pinagkainan ko, at tumaob ang basong ginamit ko sa mesang pinapatungan nito. Napatingin agad si Ralph sa akin, at sakto namang hinawakan ko ang basong natabig ko, nang hawakan din ni Ralph ang basong una ko nang nahawakan. Bigla akong napaso, dahil sa pagkahawak ni Ralph sa isa kong kamay. Halos masakop na nito ang buo kong kamay dahil sa laki ng kamay nito. Hindi agad ako nakakibo, dahil para akong nahihipnotismo sa mga magaganda nitong mata na nakatitig sa akin. Lalo na nang maramdaman ko ang paghigpit ng hawak nito sa kamay ko, na parang sinasadya nitong gawin. Kaya nagkunwari akong bahagyang nasamid, para mabawi ko ang isa kong kamay, mula sa pagkakahawak nito. Sorry, ito na ang unang nagtanggal ng kamay nito. Mula sa pagkakahawak sa aking kamay. Okay lang. Asiwa kong sagot kay Ralph, at mabilis naman akong napatayo pagkatapos. Hindi pumayag si Ralph na ako ang maglinis ng natapon kong juice, kaya nahiya naman ako. Parang sanay na sanay ito sa mga gawaing bahay, na kinagulat ko. Ang swerte siguro ng magiging asawa nito. Bigla ko na lang naisip. Pero sa kabilang panig ng isip at puso ko, ay may kung anong lungkot na sumagi sa akin, nang maisip kong imposibleng ang katulad niya ang maging maswerteng babae na magiging asawa nito. Let's go, yaya sa akin ni Ralph pagkatapos nitong linisin, at hugasan ang pinagkainan namin. Sumunod naman ako agad, nang magsimula itong maglakad papalabas ng bahay. Nakita ko rin na nilock nito ang pinto ng bahay na pinanggalingan nila, maging ang kotse nitong dala, ay pinatunog muna nito bago kami nagsimulang maglakad. Habang papalayo kami sa bahay na pinanggalingan namin, ay papalapit naman kami sa isang panig ng kabukiran, kung saan ay may nakikita akong puno ng mga mangga. Kung bibilangan ko siguro ang mga imported na mangga na tanim, ay nasa kulang 15 puno rin iyon. Hitik na hitik ang mga puno nito sa bunga, at talagang nakakatakam ang itsura ng mga ito. Sir Ralph, biglang sumulpat ang isang lalaking nasa 50 na siguro ang edad. Tinanggal pa nito ang suot nitong sombrero nang batiin si Ralph. Manong Rudy, kamusta po? Halatang nagulat din si Ralph sa biglang pagsulpot ng lalaking ngayon, ay nasa harapan na nila. Ayos naman po sir. Yun po palang mga inutos ninyo na i-harvest na mga gulay at prutas, ay nadala na namin sa bayan. Ipapasok na lang daw po sa account ninyo ang mga bayad sir. Pagbabalita nito kay Ralph. Salamat po Manong Rudy. Hayaan nyo po at dadagdagan ko na lang ang sahod ninyo sa Sabado. Gusto ko nga po palang ipakilala sa inyo si Precious, kaibigan ko. Nilingon ako ni Ralph pagkaraan, at maging ang tinawag nitong Manong Rudy ay napatingin din sa akin. At nakita naman niyang ngumiti ito pagdaka. Kinagagalak ko po kayong makilala Ma'am Precious. Pagpapakilala nito sa sarili. Bahagya pa akong kinalimbutan, nang marinig ko ang tinawag sa akin ng lalaking marahil, ay isa sa mga katiwala ni Ralph sa bukid nito. Alangan akong ngumiti kay Manong Rudy, at binalik nito nang mabilis ang tingin kay Ralph, na noon pala ay nakatitig din sa kanya. O siya, maiwan ko na po kayo sir. Kukuhanin ko lang po sa bayan ang mga plastic, na panglagay sa mga ampalaya nating itatanim. Pagpapalam nito sa kanila, at tinapik pa ni Ralph ang balikat ni Manong Rudy, bago ito tuluyang umalis. Gusto mo ba ng mangga Precious? Ipipitis kita. Umiling ako dahil ayaw ko naman kumain ng mangga sa harapan ni Ralph, at baka hindi ko mapigilan ang pagkasabik sa pagkain nito. Are you sure? O mag-uuwi ka na lang. Buhat sa basket na dala nito paglabas nila ng bahay, ay inabot lang nito ang ilang magulang na mangga mula sa puno. Bukod kasi sa hindi naman mataas ang puno ng imported na mga mangga na tanim nito,
Ay matangkad naman si Ralph kaya hindi na ito gumamit ng panungkit. Pagkatapos naming mamites ng mangga, ay niyaya naman niya akong pumunta sa taniman ng mga gulay. Namangha naman ako, sa ganda ng ayos ng pananim sa bukid na iyon. Pati ang pagkakalagay ng mga balag sa mga sitaw, upo at pipino, ay talagang maganda at maayos. Muli ay namitas naman si Ralph ng mga gulay, at inilagay sa basket na dala nito. Buti na lang at tag-araw, kaya hindi maputik sa bukid, at tama lang ang mga suot naming rubber shoes, para hindi madumihan ang mga paa namin. Lahat halos ata ng mga gulay sa bahay kubo na kanta, ay nakita kong tanim ni Ralph sa bukid nito. At unti-unti ay nagiging komportable na akong kausap ito. Alam mo bang paborito ko ang kamatis sa lahat ng gulay? Maya-maya ay sabi ni Ralph sa akin, habang naglalakad kami, para puntahan ang isa pang panig ng bukid, na may palaisdaan naman. Talaga, bakit naman kamatis ang paborito mo? Takang tanong ko sa kanya, at nagdahan-dahan akong lumakad paakyat sa tulay na kawayan, naramdaman ko pa ang paghawak ni Ralph sa siku ko, nang magsimulan na akong maglakad. Mainam daw kasi ang kamatis sa puso. Simpleng sagot nito sa kanya. Bigla siyang nag-alala nang marinig niya ang tungkol sa puso, may sakit kaya ito sa puso, kung bakit paborito nito ang kamatis. Bakit? May sakit ka ba sa puso? Hindi na niya napigilan ang tanungin ito. At nakita niyang umiling ito. Wala naman akong sakit sa puso, kaya lang ay nanghihina kasi ang puso ko, sa tuwing nakikita kong dumadalaw palagi sa bahay ninyo ang Raymond na yon. Kaya mainam na kumain ako ng kumain ng kamatis, bago pa ako tuluyang magkasakit sa puso sa kakaisip sayo. Gusto niyang sumambulat ng tawa pagkarinig niya ng sagot ni Ralph. Bakit bigla-bigla ay naging comedian ito? Nakakatawa talaga ang sinabi nito. At baka kung hindi ko napigil ang sarili ko, ay nahampas ko na siya sa braso sa sobrang cheesy nito. Pagkababa namin mula sa kawayang tulay, ay saka ako siya hinarap. Bahagya pang namula ang mga pisngi niya, dahil sa sikat ng araw. Ralph, sambit ko sa pangalan nito. Alam ko precious. Maghihintay ako sa tamang araw, na hanggang sa magustuhan mo rin ako. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang matamis mong oo. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang buong akala ko ay maliwanag na dito ang estado nila. Na hindi ako naniniwalang magkakagusto ang isang katulad nito sa akin. Pero mukhang hindi pa rin pala ito sumusuko. Ibinaba ni Ralph ang dala nitong basket, at hinawi ang mga takas kong buhok. Titig na titig ito sa akin, habang hinihintay nito ang magiging sagot ko. I know na natatakot ka na makipagrelasyon sa akin, dahil sa pagkakaiba ng mga katayuan natin sa buhay precious. But believe me, hindi issue sa akin ang pagkakaiba natin ng estado sa buhay. Paliwanag nito sa kanya. Sa totoo lang, ay masaya ako sa katotohanang hindi pala nagbago ang pagtingin sa akin ni Ralph. Kahit na hindi ko siya madalas na pinapansin. Inaamin kong unti-unti, ay nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Kahit na ang isip at puso ko ay naguguluhan sa tunay kong nararamdaman para kay Ralph. Gusto kong maramdaman kung paano ang mahalin ng isang Ralph Montemayor. Ang subukan kung gaano kasaya ang maging girlfriend nito, pero palagi na lang sumasagi sa isip ko na mali ang lahat ng iyon. Gusto ko siyang makasama at makapiling, pero pilit namang bumubulong sa isipan ko ang mga bagay, na kahit kailan ay hindi ko matatakasan. Na sa huli, ako lang ang masasaktan. Mula sa pagkakahawak ni Ralph sa buhok ko, ay bumaba ang mga kamay nito sa aking mukha, at hinimas nito ng banayad ang aking pisngi. Hindi ako gumalaw o binawol man lang ang ginagawa ni Ralph, at huli na nang maramdaman ko ang paglapit ng distansya namin, hanggang sa maduling na ako sa sobrang lapit ng katawan nito sa akin. At mula sa paglalapit namin, ay bigla nitong hinipit ang maliit kong baywang papalapit sa katawan nito. Sa sobrang gulat ay napasinghap na lang ako, at sa isang iglap ay sinakop na ni Ralph ang mga labi ko. Ito ang unang nagparanas sa akin, kung paano ang pakiramdam na halikan, kaya hindi ko alam kung paano ko tutugunan ang mga labi ni Ralph na banayad na nakadampi sa labi ko. Naramdaman kong inihawak ni Ralph sa aking batok ang isa nitong kamay, samantalang ang isa nitong kamay ay nanatiling nakadiin sa aking baywang, dahilan kung bakit pakiramdam ko ay wala na talaga akong kawala. Nakakulong na ako sa mga matitipuno nitong bisig, at ang tanging magagawa ko na lamang ng mga oras na iyon,
ay magpaubaya at sagutin ang mapang-angkin nitong mga halik.